Afternoon po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel na inyo pong lingkod. So today is April 22, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Raimundo Street, sa may San Andres Raimundo, Barangay 772, Santa Ana, Manila. At dadalhin po natin yan sa may ano Pasinaya Prime Central sa may Naik, Cavite po yan. Okay. Magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Yan, samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Indicator ito kasi na pwede makamit na lang ng ID. Mag-withdraw na lang kami tayo para makaiwas sa pananagutan. Samantala, nananatili namang emosyonal ang ilang pamilya dahil sa muling pagpungkat sa masakit na sinapit ang kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy silang umaasa na mayroong puwang ng justisya sa pandaigdigang entablado. Ay kay Nicholas Rubilin Litaw, coordinator ng Rise Up Philippines, inaasahan din magsasagawa sila ng psychological briefing para sa mga dumalo dahil nagsisilbing triggering point para sa iba ang muling pag-ungkat ng krimen. Linya sa mga oras na ito ay nagpapatuloy nga doon sa loob yung pagtitipon-tipon ng EJK victims para nga mas may bayan nila itong delasyon ng ICC. Yan muna ang latest niya. Maraming salamat, Justin Ignacio. Tinututukan ng House Justice Committee ang mga alegasyon tungkol sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment hearings laban sa kanya. At live mula sa Batasang Pambansa, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari? Linya, sumalang na nga rin kanina sa pagpapatuloy ng Certificatory Hearing ng House Committee on Justice ang Anti-Money Laundering Council. Kaugnay pa rin nga yan sa pagdinig para sa mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Submission of AMLC records without a court order. Sa pagdinig, ibinunyag ng AMLA ang bilyon-bilyong covered at suspicious transactions na nakaugnay umano sa vice-presidente at sa kanyang asawa. Uminit ang usapin sa Kamara matapos ihayag ng AMLA na umabot sa 6.77 billion pesos ang covered at suspicious transactions na naitala sa mga accounts na konektado kay Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Carpio mula 2006 hanggang 2025. Ayon kay AMLA Executive Director Ronel Buenaventura, tuloy-tuloy ang monitoring ng ahensya at hindi lamang itong ginawa dahil sa impeachment proceedings. AMLC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated the latest one, all the data have been as far as back as early years. Sa report, sinabi ng AMLA na may 313 covered transactions at 17 suspicious transactions sa mga account ni Duterte, habang 317 covered at 16 suspicious transactions naman sa panig ni Carpio. Ibinunyag din na 3.92 billion pesos ang kabuang transaksyon sa records na may kaugnayan kay Duterte mula 2005 hanggang 2026. Kabilang na ang malalaking paggalaw ng pera noong mga nakaraang taon. Sa pagdinig, inihambing ni Bicol Saro Congressman Terry Ridon ang mga numerong ito sa mga isinumiting salin ng Vice-Presidente. From 2007, when we had received copies of the SALN, the net worth of the Vice President was just 7.7 million
250,000. But there were transactions that had gone through her accounts, amounting to 208 million pesos. Dagdag pa ni Rodon, noong 2009, nasa 18 million pesos lamang ang net worth na idineklara. Ngunit mahigit 704 million pesos umano ang dumaan sa accounts. Samantala, binigyang diin naman ni Deputy Speaker David Suarez ang umano'y malaking agwat ng silent declarations at bank transaction records. Ipinaliwanag ni Buenaventura na ang mga report ay hindi galing sa AMLA na kusang tumitingin sa accounts, kundi mula mismo sa mga bangko. Aniya, ang covered transactions ay karaniwang lampas ng 500,000 pesos sa loob ng isang araw, habang ang suspicious transactions ay may red flag o kahina-hinalang galaw ng pera. Hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. So, ang titignan namin more than the people behind is ano ba yung movement, flow, frequency nung dali ng pera. At kung mayroon bang mas kakaiba dito sa dali na to. So, hinahabol po namin yung pera. Nagkaroon din ng debate sa pagdinig kung nilalabag ba ng pagpapasumite ng AMLA records ang bank secrecy law. Ngunit ayon sa committee leadership, hindi banko records ang ipinatawag, kundi ang AMLA reports sa covered at suspicious transactions. The person who is subpoenaed are not bank officials and employees. Pasok na kali. Dito na lang. Hoy! Ali, Atitan! Atitan! Dito ka kalik sa gitna. Wait lang po kuya. Dali na. Saan ka kayo? Bye-bye. Nag-selfie ka? Ate, Nicole, bye-bye. Bye-bye, ingat. Thank you. Kalik! Kakay, isa na muna yung ano. Alis na kami na kayo. Bye-bye. Bye-bye po, salamat po. Bye-bye. Wala na po. Iko, yung mga bata. Bye-bye. Bye-bye. Opo. Okay na. Bye-bye. Ma'am, 5 po kayo. Bakit po? 5 po. May additional po ba? Hindi naman po tayo nagpapa-add, ma'am. Inaano ko lang po sa inyo na 5 po kayo. Kasi yung book po natin is 4 seaters po. Aha. So yung computation niyan is 4. At Kanina kakandong namin dalang baby, bawal ba? no, yung rules po yung isinusunod po natin, ma'am. Sa atin, pag nag-uusap tayo tao-tao, walang problema yun, tao tayo eh. Pero yung rules ng LTFRB at LTO po, ma'am, Kuya, ano ko na lang siya, tago ko na lang siya. Hindi naman ba? no, ma'am. Yung book nyo po kasi, yung sinasabi ko po, yung book nyo is 4-seater. 4-seater meaning, nakakompute yung bayad nyo sa 4-seater. Iba kasi yung computation ng 6-seater po. Ibig sabihin, mas malaki po sana kung 6-seater. Kasi kapag lumagpas na po sa bilang ng 4 is automatic, dapat mag 6-seater na po kayo. At regarding naman sa LTO, wala na pong problema dahil 6-seater po tayo, ma'am. 6-seater po ang sasakyan ko. Pero yung pagka dumating sa inyo ay sedan, 5-seater, doon po magkakaproblema. Kasi nga ang book nyo is 4-seater, possibility talagang 4-seater yung darating sa inyo. Lumalabas sa pagdinig ng House Committee on Justice na bilyong-bilyong piso ang galaw ng pera sa mga bank account nina Bibi Sara Duterte at ng kanyang asawa. Kaya sabi ng mga mambabatas, bakit tila ang laki ng agwat o Wala po bang nagsusuka, ma'am? numerong idineklara sa salhead ng Vice Wala pong Presidente. nagsusuka? Yan ang Wala umalang naman po. balita. Sanay na po sa biyan. Sige po. Kung kasi kaya po tinanong kasi kung sakasakali man eh dapat maghanda ng plastic. Wala naman po yung sanay na po sila sa biyahe. Good. Kada buwan po umuwi ng Maynila eh. Ano? Pero kanina.
Ano, isang game lang. Vice President Hindi, tatapusin daw. Kasi pag hindi daw na hindi ano lang yung hanggang 6. yung ilang mga Tapos diretso na daw sila. Kaya na akong gayak ko kaya sila. hindi naman Pero sila pagtapos, pinaporma diretso ng biyahe. mayorya ng miyembro ng House Committee on Justice na gustong malaman kung ano ang Hindi katotohanan. na sila. Dapat nga daw sa Arroyo tayo. Sabi ko, hindi, sa Raimundo na lang kami. Iwan nyo na kami. Naging mainit ang pagtatalo sa pagitan ng ilang kongresista Iwan ko sa habang Arroyo tayo. sinasalahan ng May ganun na Vice issue. President Sara Duterte. Pinangkang marami, Representative Paolo Marcos, nagsiging party list ang pag-Committee on Justice sa bahay ng Vice President. Ano kasi nag-note sa Nagpinat niya Dito ko yun, pati yung pamilya. Ayun, sabi niya. pinagsalit. Kaya kaya na lang ang Pero iya, na mag-iimbestiga rito. Sabi pa niya, ginagamit na ng komite ang kaso ng sabi ni Bibi Sara para may masimulan sa investigasyon. Using the House to make a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee of Justice is a fishing expedition. Bagay na hindi pinalagpas ni Malalusig Congressman Vivian Benito Apante. Ayon ni Apante kay Marcoleta, magpapasa muna bago mag-akala. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, pagkasahin ko. Vice President Sara Duterte committed multiple violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to dispose all her properties, interest and properties in her salin. Nakalagay po sa DCMS Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyo sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Perez, Attorney Noel Beltrado at Liza Aquino at John Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. DCMM Radio Patrol sa Istresa at DCMM Teleradyo. Aabot sa mahigit 200 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabab ng operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Quezon City, Martes ng gabi. Arestado din ang 2 Chinese. Nagpapatrol, Bea Quadra. Nang mailatag sa gilid ng kalsada para sa inventaryo, dito na tumupad sa mga otoridad kung gaano karami ang nakuha nilang shabu sa 2 Chinese Martes ng gabi sa Barangay Baligasa, Quezon City. Ang kontrabando nakalagay sa balat travel basket at nakuha sa loob ng sasakyan ng mga suspect matapos magpositibo. Drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.
talakay sa pagdinig ng House Committee ngayong Martes. Anila, pinaunlakan umano ng komite ang mga isyong hindi sakop ng mga reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pinatikos din nila ang pagbukas sa mga sangyan ni Duterte dahil hindi umano ito nakalakip sa mga